Na-diagnose ako ng breast cancer. Malignant na daw ang aking breast, stage 2. Di ngayon naman, na timing na si Denise, nagkita niloko pa ako niya nga taga-Bohol daw siya. Ako naman, na-attract ako nakipag-usap. For the first time nagkita kami dahil yun nga, taga-Bohol ako. Pero actually, hindi pala siya taga-Bohol, ang papa pala niya. Ngayon, nakisabi siya na, Madam, wala kang kasama dyan sa table mo. Sabi ko, wala. Ako lang. Hindi naman ako natakot dahil nasa loob ako ng restaurant. Dahil hindi ako hilig mag-ano ng mga lalaki ba. So, sabi niya, may dala daw siya ng mga pamigay na 10 na barley. Sagot ko naman, ano yung barley? Sabi niya, ano ito? Marami nang umiinom, maraming gumaling ng mga karamdaman, sabi niya. Sagot ko naman, dahil hindi ako nahiya, dapat itago mo yung privacy mo pag may sakit. Pero, inunahan ako niya, nga taga-Bohol daw siya, pero yun na nga, yun pala ang iyang technique na para makipag-usap sa akin. So ngayon, sagot ko pa naman, hoy, alam mo, uoperahan ako next week. Sabi niya, inumin. Huwag ka magpa-opera, sabi niya. Pero ako, sabi ko, no, hindi pwede na mag-ayaw ako kasi naka-schedule na, sabi ko. Di madaling sabi, iniinom ko dahil ako get-used din ako ng mga food supplement when I was in Houston, Texas. Sumasali ako ng maraming mga networking doon. Pero hindi ako nag-succeed kasi malaki ang amount pag i-offer mo na sign up. Malaki. If you heard the Yuli, member ako ng Yuli when I was in Texas, in Houston. Madaling sabi, pinatuloy ko ang aking pagpa-opera. Ito si Denise, halos araw-araw tumatawag, kinakamusta ako, ganun. So, kahit matakot man ako dahil wala nga ako'y pamilya dito, kaibigan lang o kamag-anak. Matakot man ako, pero nagpaalam ako sa mga pamilya ko, ate ko, na yun ang i-operahan ako. Pero tinuloy ko pa rin. Wala ako'y choice. Stage 2 na daw ako. Ayun, inianom ko ang barley araw-araw. Through sa... Recording in progress. Si Denise, siya ang palagi nag-ano sa akin. Siya ang nag-encourage, minom ng barley. So, ininom ko ang barley. Ininom. Ngayon, nung nag-schedule na ako na before pa ng surgery ko, my surgeon told me na gagawa daw ng appointment para sa aking reduction at chemo. Ako ay takot-takot dahil ayaw ko malaglag ang buhok ko. Ayun, sabi ng doktor, do not worry, total babalik naman yung buhok mo, sabi niya. So ngayon, inom ako ng barley. Nung nagkita na kami ng nag-doctor appointment ko ng oncology, awa ng Diyos, hindi na ako i-chemo. Reduction na lang. So I think, for the help of barley, talagang kupan siya. Very unique na product. Kaya, I'm very grateful for the barley. Kasi, nakakatulong sa ating sitwasyon. Pero, I never mentioned to my doctor na I'm drinking barley. Kasi, baka hindi sila maniwala at magagalit sa akin. So, uminom lang ako ng barley. Tapos ito pa, nung ako matigas ang ulo ko, ayaw ko uminom ng mga medication. So, before my surgery, sinicheck nila ang aking blood sugar. I never realized na ang blood sugar ko 540. Napakataas. Ang sabi ng aking family doctor, nagagalit dahil hard-headed daw ako, hindi ko uminom ng aking medication sa blood sugar. Tapos,
nang sabi ng doktor ko, hindi ka umuwi ngayon. Hindi ka pwede umuwi. Dalhin ka namin sa ER, sa Kaiser kasi mataas masyado na ang blood sugar ko. Dahil hindi talaga ako uminom. Alam mo na may mga masarap na pagkain nating Filipino. Very yummy ang ating pagkain Filipino, pero is not really healthy. Okay lang yun sa mga bata. Pero may edad ka na, hindi na siya healthy. So, I never realized na 540 ang blood sugar ko. Di ito na. Nag-insulin ako nila. Hindi ako pinapauwi. Pero believe ako. At salamat ni Lord, hindi ako nag-pass out. Kasi may iba daw pag mataas ng blood sugar, mag-ano sila, magpapass out pa dahil sobra nakataas ang blood sugar. Di madaling sabi. Ngayon, naghalo na ang aking iniinom medication ko at saka yung barley. May last month lang, binigyan ko eksperimento. Almost 1 week. Hindi ko ininom yung aking metformin. Hindi ko ininom. Barley lang akong barley. Alam mo, awa ng Diyos. Chinek ko ang aking blood sugar, 130. Almost na, maging regular, maging na ang aking blood sugar. Ngayon, nung pagpunta na naman ako sa aking family doctor, sabi ng family doctor ko, you're doing great. I know you are my favorite patient, sabi niya. Ngayon, di ba tapos akong surgery? Sabi niya, hindi ka na mag-check ng blood sugar mo araw-araw, sabi na. Paminsan lang. Sabi ko, okay. Sabi ko lang. Wala ko nagsabi na, umiinom kasi ako ng barley. Wala ko. Until now, wala ako nagbanggit, nag-inom ako ng barley. Kasi mga doktor sila eh. Tapos, sabi ko sa loob-loob ko, oh my God, talaga itong nag-barley ay very unique talaga at kumikilos at gumagaling ang ating mga karamdaman. Sabi ko. Tapos, wala ko nagsabi. Tapos, ang blood pressure ko naging normal. Normal lang ang blood pressure ko. Ang blood sugar ko maganda. Tapos, ngayon ay bago lang ko natapos sa revision. Tapos palagi nagsasabi si mentor din niya sa akin na inumin mo lang. Minsan ginigising ako niya sa umaga, wala nga ako trabaho. Naka-employment ako dito sa gobyerno sa Amerika. Ngayon, tinatawagan ako niya, uminom ka na ba ng barley? Sabi ko, ano bang oras? Mag-alas-7 na. Sabi ko, natutulog pa ako. So, pag nagising ka na, hindi ka basta-basta bumalik matulog, no? Uminom ako. Ang ginawa ko, sa akin lang tong sariling decision. I drink 2 packets of barley before breakfast, 2 packets of barley before dinner. So, ganun ang ginawa ko, bali 4 packet ang iniinom ko. Hindi ko alam kung yung iba kung ilan ang iniinom ko. Basta ako, 2 ang iniinom ko. So, para sa akin, pag ganito ang ating ginagawa, alam ko, nag-umpisa pa ako, pero wala ko nag-focus noon na mag-business. Kasi marami akong doctor's appointment. Ngayon, pag ganito ang ginawa natin, we're the first example as a good user sa barley para mayroon tayong transformation at madali mo nang i-share sa mga kaibigan natin. So, awa ng Diyos, nag-umpisa na ako, naka-recruit na ako. Then, I plan also to go back to Houston. I-offer ko rin sa mga kasamahan kong nag-networking kami noon. So, talagang, very grateful sa barley kasi nakatulong sa aking sitwasyon. Sa aming pamilya, 2 na ang namatay sa aming siblings na ang manang namin, yung panganay naming ate, namatay siya sa breast cancer din, stage 4. Tapos yung brother namin, na siyang favorito kong kapatid na lalaki,
namatay din siya sa cancer din. Ngayon, ang mga kapatid ko, may mga kapatid kami sa ibang bansa. Sabi namin, hindi pwede na mamatay tayo sa may cancer, sabi niya. So, may ate ako sa Switzerland. Sinabi ko sa kanya, ako nag-barley ako, umiinom ako. Ngayon, she went to Barcelona, Spain. Kasi member din siya ng narinig niyo yung El Shaddai, member siya dyan. Doon daw siya kukuha ng sample. But if she likes to sign up, she will sign up under my name. One day, plano din namin ni Mentor Denise, so we're going to Switzerland to do the business of barley. Yun ang plano. May isang ate pa ko sa Canada, matigas ang ulo. Ano din siya, na-surgery sa iyang breast, nag-chemo siya, sabi ko, you need also to drink the barley. Ayaw niya kasi gusto lang niya kung anong sinabi ng doktor. Yun lang ang pakinggan niya. Pero hindi ko siya pilitin kasi ate ko siya. I-respeto ko yung gusto niya. So, pakita ko lang na ang barley nakakatulong sa akin. Tapos yung sister ko sa Bohol, i-sign up ko na siya para kasi narinig ko maraming mga sakit doon sa aming lugar. Kaso lang sabi nila mahal daw. Sabi ko, mahal nga, pero kapag nagpa-hospital kayo, sinasangla ninyo ang inyong mga niyugan, mga lupa. Samantala, itong barley ay very proven na siya na nakakatulong. Mayroon ako narinig mga testimony dito. There is one or co-member and she's a nurse and she is now in Canada. Narinig natin testimony niya, wala na siya medication. Grabe ang barley. Ngayon, palibhasa na tapos na registration ko, I need to continue and sharing the barley to my friend. So, kung magustuhan nila, maganda. Hindi mo na ako magkwento na you sign up. I give them sample. Yun ang ginagawa ko ngayon. So, marami akong parang masabi utang loob ng barley kasi nakakatulong sa akin. Then, I also pasalamat ako. I would like to thanks to Mentor Denise. Wala nga siya kasi kararating lang niya sa airport sa Maynila. Then, I also thankful to our mentor Janice kasi tumutulong siya sa akin. Kasi hindi pa ako masyadong magaling dyan sa anong ginagawa. Diba? Na-miss nga ang aking price kasi hindi ko nakapasok yung